Nahaharap po sa reklamong torture at illegal detention ng magkaibigang aktres na sina Michelle D. at Rian Ramos. Nagsampa po ng reklamo sa NBI ang driver at personal assistant ni Rian. Damay din sa reklamo ang isa pang kaibigan ng dalawa, ang beauty queen na si Samantha Panlilio. Ikinulong daw ang driver ng 3 araw sa condominium unit ng dalawa matapos akusahang nagnakaw ng mga pribadong larawan ni Rian. Sa ulat po ng Inquirer, na base po sa panayam ng media, paulit-ulit daw na sinaktan at pinahirapan si alias Totoy. Dahilan nga para subukan daw niyang wakasan ang kanyang sarili. Tumalon pa nga raw siya mula sa ika-39 na palapag ng gusali pero sumabit sa mga kable at nahulog sa ibang palapag. Sinubukan ulit ni alias Totoy na tumakas pero hinarang daw siya ng mga bodyguard at dinala ulit sa unit ng amo kung saan muling pinahirapan. Hindi pa raw natatanggap ng kampo ni na Michelle D. at Rian Ramos ang kopya ng nasabing reklamo pero itinanggi nilang ikinulong nila ang driver dahil nakatira daw ito sa kondo. Sa katunayan, naghain daw ng kasong qualified theft si Michelle D. laban sa driver na inamin din niya at ibinalik pa raw ang ilang ninakaw na gamit sa beauty queen. Naniniwala silang ganti ito ng driver sa isinampang kaso ni Michelle D. Samantala sa iba pang balita mga kapatid, balitang entertainment, nag-breakdown sa TikTok Live ang social media personality na si Queen Yasmin. Kasunod po yan ng patuloy na alegasyon na buntis daw ang content creator. Ang masaklap dahil nakilalang bilang komedyante, tila hindi siya sineryoso ng ilang fans. Ilang beses na rin kasing nakikiusap ang tinaguriang all-purpose queen na tigilan na ang kakakomment na buntis siya. Paulit-ulit na rin niyang dininay ang issue dahil trabaho raw ang kanyang prioridad. Pero dahil sa asta ng netizens, posible na raw itong makaapekto sa kanyang trabaho at mga kontrata. Umabot na rin po sa puntong kailangan niyang mag-turn off ng comment section sa kanyang social media accounts. Matapos po ang breakdown, balik ngiti naman si Queen like a real queen. Nagpasalamat din siya sa mga nakakaintindi, lalo't hindi naman lahat ng joke ay nakakatawa. Alam niyo, social media talaga is not for the weak. Pero sana wag natin kalimutang maging kind. Hindi porket open ang comment section eh, lahat po pwede nang samihin. Ilabas niyo po yung galit niyo doon sa mga magnanakaw na may kinalaman sa flood control issue. Pwede po ba yon mga kapatid? Doon niyo labas ang lahat ng gigil at galit niyo doon sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ito po, tama. Usap-usapan ngayon ang biglaang pagbabago ng itsura ng Thai heartthrob na si Bright. Sa mga bagong larawan niya sa Paris Fashion Week, kapansin-pansin ang sobrang pagpayat kaya maraming fans ang nabahala. May ilan pang nagsabing masyado na raw siyang payat kumpara noon at hindi na raw ganun ka-fresh. Pero nilinaw ni Bright ang issue. Ayon sa kanya, resulta ito ng healthy eating, fasting at mas madalas niyang workout. Mas healthy at mas magaan daw ang kanyang pakiramdam sa ngayon. Kita nyo na, Erwin, no? Pagka pumayat ng sobra, hindi bagay. Pag tumaba, hindi din bagay. Sana ba talaga lulugar mga kapatid? Pero ito kasi yan, pag nabukas ka ng social media account mo, especially if you're a public figure, dapat ready ka talaga for this kind of comments. Though hindi naman dapat harsh, pero kasi wala tayong magagawa. Hindi natin hawak ang magiging komento ng publiko. Pero ang hirap na talaga, di na natin alam kung saan tayo lulugar. Diba? Pagka tumaba, hindi bagay. Pag sobrang payat, hindi rin bagay. Ano talaga mga kapatid? O ito, ibinenta, Erwin, makinig ka. Ito ang nagpalaki sa'yo, ha? Ikaw din, Kuya Aaron. Kasama ka rin, Christian Mitra, sa pinalaki nito. Ibinenta na po ng dating Japanese adult film star na si Maria Ozawa ang kanyang suot na pink panty. Ayos ah. Lucky charm niya raw itong pink panty na lagi niya pong sinusuot sa big events. Kwento ni Maria, napanood niya ang episode kung saan ibinenta ng sikat na porn star na si Eva Elfie ang panty sa halagang 15,000 pesos, ha? Oo, totoo. Nagamit sa ilang big events. Tinatanong ni Manong kung mas mahal pag gagamit. Oo naman. Subukan mo ibenta ang sayo. Baka mas mahal pa sa 15K. So yung ito, nabenta 15,000. Ang mura naman. Maria Ozawa, masyadong mura yung 15K. O ito, para makilatis ang panty, pinahubad po ito kay Maria Ozawa. Para lang sure na kanya. Alam mo yon. Ang unang presyo po sa panty ay 10,000 piso. So nagkatawaran.
Pero no deal dyan ang aktres at ginawang 50,000 pesos hanggang sa nagkasundo po ang dalawa sa 20,500 for the pink panty. At ang maganda dito, yung pink panty po ay may pirma. Nakilala nga po si Maria Ozawa sa adult film industry mula taong 2005 hanggang taong 2010. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!